Mga kababayan, may nakita akong post and it give me a little bit of hope, I guess, na mukhang may chance na ang Pilipinas laban sa mga mandarambong, magnanakaw, kurakot, tamad, inutil, salot, sindikat. You can definitely find a lot of adjectives, di ba, to define this Niwi administration. Talaga namang uod ng kasumpa-sumpa, tinalo pa si Ngoy-Ngoy. Right? Ito kasi ang gusto, mga kababayan, ng mga abusado, even ng mga oligarchs, someone na kaya nilang kontrolin. Ang worst po, ang mas malala ay hindi naman masyadong controlled ng oligarchs itong singiwi, kundi controlled ng babaeng ahas. Okay? At dahil nga po controlled ng yawang palaka, malala talaga. No? Todo ang power trip. Oo nga pala ha, may mga nakatanggap na po ng sabina, nabanggit ko na to kahapon, and may nag-message sa akin ng dapat kong gawin if ever makareceive po ako ng sabina. I checked my email, wala pa naman, but maybe nagpadala ng sabina ang NBI sa residence ko in the Philippines, no? And I hope ma-inform ako ng neighbor ko kung may na-receive silang letter from NBI or kung may taga-NBI na nagpunta doon. Kung wala, edi this is really my year. Sabi kasi ng aking friend na si Attorney Nick, ay taon ko talaga ito. So, yeah. Hindi ako masyadong, 'di ba? I'm under the maybe I'm out of the radar of the enemies, but yeah, hindi talaga titigil ang mga 'yan para gipitin kami, no. So I feel bad sa ibang mga makaduterte na ginigipit ng men in uniform dahil nga po bumabatikos kami. Alright? So, speaking of men in uniform, may iba naman po yata pala na mukhang kakampi ng taong bayan. And I hope this really is true. Okay? Ito po yung post. Posted by June Abines from Cebu. How true na 85% na ng ating retired and active PNP and AFP men and women already decided to support the United People's, what's that? Ano yun? United People's Initiative? Ano ang ganap? Nirephrase niya to. Yeah. So anyway, ang point yata ay ang men in uniform, lalo na yung mga kapulisan at saka yung kasundaluhan sa armed forces, ay suportado na ang taong bayan at hindi na ang Niwi administration. So, is it suffice to say na papalag na ang men in uniform kay Niwi? Maybe this is real, no? 85% ng retired. Baka nga 90%. Yung mga tapos na sa kanilang panililbihan, yung mga may edad na nating kababayan na mga dating sundalo, militar, 'di ba, kapulisan. Baka 90% sa mga yan kasi hininog na sila ng panahon, hininog na sila ng karanasan, and nakikita nila na hindi dapat suportahan, 'di ba, ng men in uniform ang ganitong uri or ganyang uri ng leadership and administration na hindi nila ramdam na sila ay mahal at tapos nagagamit pa sila sa kalokohan. Katulad ng ginagawa ng NBI sa mga kritiko ng Marcos administration ng mga vloggers. Ipapasabpina, ipapaaresto. Dahil nga sasabihin purveyor ng fake news or baka kasuhan pa ng inciting to sedition. Pero yung active PNP and AFP men, mga kababayan, maybe malaking percentage ng mga nasa lower ranks at saka nasa front line ang sumusuporta or pinipili na sundin ang kanilang mandato na protektahan ang taong bayan at hindi ang iisang angkan lang. Okay? Kasi dapat ang welfare natin, ang kapakanan ng mamamayang Pilipino ang protektahan ng men in uniform. Yan yung kanilang sinumpaan, yan yung itinuro nung sila ay nag-aaral, pinag-aral sila ng libre, 'di ba karamihan sa mga yan mga scholars.
galing sa buwis natin, ang kanilang pang-tuition, ang ginagastos para i-maintain ang mga schools na kanilang papasukan katulad ng PMA, ang pambayad sa kanilang mga teachers, sweldo, 'di ba? MOOE, maintenance and other operating expenses ng school ay galing sa pera ng Pilipinas at pera natin. So makakapagtapos sila, ma-achieve nila ang kanilang pangarap na, 'di ba, na maglingkod sa taong bayan through, 'di ba? Pagtulong kapag may mga kalamidad, pagtugis sa mga kriminal. Ay paano kung ang tinutugis na kriminal ay nasa gobyerno or nasa pamahalaan pala? Maybe yung mga nasa lower ranks, yung mga bata pa, no, yung bago, yung ano pa, yung very passionate pa sa kanilang natutunan sa school, at saka siguro yung talagang, di ba, may integridad at matinong mga kapulisan at kasundaluhan. Pero yung mga nilamon na ng sistema, or yung mga nasa higher ranks na, 'di ba, na kayang silawin at kasi ang tina-target ng mga kurakot na i-bribe sa tingin natin, 'di ba, ay yung mga nasa higher ranks. Kasi konti lang, right? O, ilan ang kailangan mo para kuha namin ng loyalty mo? O, eto, sapat na ba yan para kami ang protektahan mo? At hindi ang taong bayan? O, yun ang kanilang susumalngalan, mamantikaan ang nguso. 'Di ba? Lalo na ng babaeng ahas na yan. Hindi yung mga frontliners kasi ang dami namang mga nasa lower ranks. Ang daming kapulisan, ang daming kasundaluhan. Ang gagawin na lang ng mga namantikaan ng uso na nasa matataas na ranggo ay pasusunurin na lang ang kanilang subordinates. Tama? O, sumunod kayo sa akin, ha? O, punta doon sa EDSA. Lakad. O, go. Pigilan ang mga rally doon. Itaboy ang mga maliligalig doon na mga anti-Marcos or mga pro-Duterte. Right? But still, this is, alam nyo, sana may nakakasilip man lang na men in uniform sa ating vlog. Okay? Kahit pa yung mga bombero dyan, kung sino mang, di ba, part ng men in uniform, mapa army, mapa military. Sa laban kasi ngayon, mga kababayan, parang iisang babae lang ang lumalaban para sa atin. At least sa matataas na kinikilalang posisyon sa pamahalaan. And it's VP Sara. Okay? Nakakuha tayo ng pag-asa. We have hope because of VP Sara. Bumabanat na ng matindi, basta't wala lang sa paligid si Amy. Tama ba? Kahapon wala sa tabi niya si Amy. Grabe ang banat niya kay Lisa Tanas at kay Marcos Jr. Sana VP Sara, huwag kang magpabuntot-buntot kay Mangga. No? Pakisipa ng kapit-toko na yan, manggagamit. Sasama yan sa'yo kasi tuwing, di ba, lumalabas si VP Sara, dinudumog ng taong bayan kapag si Amy nasa tabi, di kasama rin sa picture si Mangga. Pag umakyat din sa entablado, walang choice si VP Sara, i-promote na rin. Nandito si Mangga, o alangan hindi niya i-promote yun. Alangang Duterte lang ay nakabuntot si Mangga. Pero ang nakakatuwa kapag wala si Mangga, matindi. Okay? Walang preno ang Vice President sa pagbanat. Okay? Lahat ng masasagasaan ni VP Sara ay magigiba ang buhay. Pero hindi kaya ng isang babae lang ang laban na ito. Kailangan niya tayo at lalong kailangan niya ang men in uniform. Right? Sino po kaya ang pipiliin ng Philippine Military and Philippine Army sa dalawang mga leaders ng Pilipinas? Singiwi na puro ang ginagawa ay mali, or si VP Sara nakakampi ng masa? Paki-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.